Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Oo. Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya, I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition Okay. that the office of the in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. So wala na itatanong. And because of that, Madam Chair, Mr. Chair, wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon, alam mo, pagka-tradition po ito, parang it was set in stone. Yes. Hindi basta-basta nawawala ito Pinangangalagaan ito, nirirespeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago ang tradisyon? Pakisagot mo, Mr. Chair. So, gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun. Yun ang naghahari talaga. Yun ang naghahari. At hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari? 2023. It was the son of the president, the senior assistant majority leader, deputy majority leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget, invoking the time-honored tradition kept by the House. In-approve kagad yung budget. So, ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Yun ang gusto ko sanang itanong. Ano po ba ang dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto nyong balikan po yun. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyon. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office as indicated by the Constitution. So, tingnan nyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Kaya paano tanong-tanong. Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong Puro, ano na lang ako, puro parliamentary inquiry. Wala po tayong sinasaydan dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Ang gusto nating saydan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yon. Ang isusunod kong tanong, nyari, ikaw na ang chairman ngayon dyan. Mr. Chair. Kasi palagi nilang tinatanong yung confidential fund. Diba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon na talaga namang, diba? Patut sa dahan magkabilang panig. Mr. Chair. Yes. May I know for my own satisfaction, what is the nature of a notice of disallowance? Kasi, itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance ng COA, ng Commission ng Audit. COA. Yes po. Kasi kapag yung isang paggamit ng budget sang-ayon sa patakaran o sa pamantayan ng Commission on Audit, merong nakitang sablay sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yun. At magkakaroon ka ng notice of disallowance. Sa pamagitan ng notice of disallowance, Jen, kung sino man yung dinirekta ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yun. Yes po, sasagutin niyo yun. So, ang tanong ko, Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Oo nga, no? So, ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, Jen, isa itong notice na ibinigay sa'yo para sa ganon, tingnan mo kung paano nagamit. Sa aming palagay, may sablay ka rito, kailangan ipalawag mo. Ka dyan, tama ho. So, kaya merong disallowance. Sa ngayon pa lang, sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo. At kung kinakailangan, ibalik mo muna ito. Parang ganyan, ano? Pero,
ang notice of disallowance is not a final judgment. Tama kayo. Ito ay contestable. Ito ay appealable. Hindi natin alam nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan, sa director's level? Okay. Kasi kung minsan regional level eh. Opo. Baka sa region, o kaya kung ito ay nandun na sa COA proper. National office. Kumbaga yung NBank. Okay. Kasi merong tatlong hindi ko nagkakamali, tatlong commission, dalawang membro at saka isang chairman. Yes, So kung nandun na sa Commission on Audit proper, yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Yung unbank nang magpo-proseso ngayon, pala. kung halimbawa wala na doon, ano man ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. So, ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan. Ng commission. Ng either the commission o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Yun nga. Nandun na yun eh. Kaya palang sagot ng pangalawang Pangulo, ito ay bahagi ng sasagot namin. Kaya yun yung pala sagutin, baka dumaprem, sapagkat bahagi pala yun ang sasagot nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya ngayon tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan eh. Pinagtatalunan pa eh. Sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yun palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin at dito pa nagko-concentrate ang mga tanong? Di ba? Anong maihita natin ngayon? Sinagot na nga yan eh. Sa makatwid, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Tayo ba titingnan pa rin natin? Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos kong. Mukhang doon sa pagdinig, ayun ko, may kanyang sariling interest doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa Kamara noong isang araw. Kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Yun. Wala na nga confidential fund dyan eh. Mula ng academic na ito, at sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Di ba? Bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan eh. Ha? So, dapat consistent. Kung gusto nyong tanungin lahat dyan, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganon, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sangayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Meron kasi sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun. Yun lang eh. Yun ang gusto nating i-analisa. Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan, pag-isipan po natin mabuti. Parang ayaw ko lang, ipakitama niyo ako, Kong. Di ba usually dalawang tanggapan lagi yan na nagkakaroon ng courtesy approval. Ang tanggapan ng Pangulo at saka ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Di po ba? Tama ka dyan. Ayun. Tama ka. Dapat... Meron nga yan eh. Alam mo, sa Akwan, pag nasa presidensya, parang nasa plenary debates na. Office of the President, tsaka Vice President, meron na mag-move. Hindi na nga. Mr. Speaker, I move to approve the budget of the Office of the President. Palakpakan. Yun na, tama. Kasi, kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala
na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun eh. Vice President. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan. Kung nasaan man yan, pinagtatalunan na, inaanalisa na. Ngayon, dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa, ang isipin mo. Doon tayo. Yun ang peacemaker, Jen. Ayun. Dapat pala may tumayo doon, Kong. At sabihin, in line with the long-standing tradition Tumayo of ka giving the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget hearing. Hindi na. I move to approve the budget of the office of the Vice President. Approve. Sana may ganon. Dapat may ganon. So, we're calling on the more cooler heads. Yan. Mga colleagues natin sa House of Representatives. Yung kaukulang paggalang at kortesiya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Hindi po natin inilek yan ng ganun-ganun lang. Nila pinaglagakan po ng napakataas na pagtitiwala ng maraming botante ng ating bansa. Yun po yung tingnan po natin. Tama. Tingnan po natin yun. Balikan natin yun. Hindi po natin pwedeng i-isolate yun. At huwag na po tayong magpersonalan. Nung tumindig si Kong Ungab, Kong, akala ko yun ang magiging linya na kasi naglatag siya. Ako niya, isa sa pinakamatagal na dito sa Kongreso. Matagal-tagal na rin. Introduction na ito. Ang siguro, ay na-expect ko, sasabihin niya, ang practice talaga natin dito, bigyan natin ng courtesy approval. Mukhang nag-iba ang linya, hindi. Sayang naman. hindi pa yun ang sinabi eh. Kaya nga tayo sinasabi na natin. Sa ating palatuntunan ito. Diba? Yun ang gusto kong balikan namin. Kung tingnan mo, tingalain mo ang opisina ng Vice President. Naglagak ng pagtitiwala ang napakaraming botante dyan. Hindi basta-basta opisina yan. Di ba? Yung Vice President at saka yung opisina, tinitingnan mo rito. Di ba? Maaring may pagkukulang yung taong nag-o-occupy dito. Ngunit yung opisina niya, hindi mapasusubalian din. Pangalawa sa pinakamataas na opisina sa ating bansa. Pero bagay sa Senado ko, kung di ako nagkakamali, nagkaroon lang ng konti doon sa punto ng libro. Pero lahat naman nag-move, nagbigay na yung courtesy approval dun sa pondo ng pangalawang Pangulo. Kasi may nag-ek pa sa libro dyan. Ayun na nga. Di ba sinabi natin, napalitaw tuloy kung sino yung kuwagos, kung sino yung loro. Di ba? Nandito ka ba nun? Wala. Ang punto naman ng iba kasi kong kahapon, teka lang, pondo rin naman ng taong bayan yan eh. Hindi pa pwedeng, siyempre, kahit paano yung mabusisi din natin, malaman din naman natin. Binubusisi na nga ng Commission on Audit kung nasaan man yan. Yung issue nandyan na silang pinakamabuting mambubusisi niyan sapagkat yan ang mandato nila, yun ang trabaho nila, yun ang calling nila. Tayo po ay nagpupulong ngayon para lamang po tingnan natin yung budget ng Vice President for 2025. Kung babalikan po natin yung nangyari, hindi ko na po alam kung paano po natin titingnan with impartiality, with full objectivity, yung pananagutan nasa harap natin ngayon. 2025 budget ng Vice President. So ngayon, lumitaw dahil nga sa